Kakagulat World, buong Pilipinas, muling napareact, muling napasigaw, muling napatanong hanggang saan pa ba talaga abot si Alex Ayala? Habang nasa gitna pa ng kanyang Roland Garros campaign ngayong May 27, 2026, isang napakalaking balita ang gumulantang sa tennis world at sa buong sambayan ng Pilipino. Si Alex ay umakyat na sa live WTA World number 35 ranking. Oh, tama ang basa niyo. World number 35. Hindi na ito simpleng promising player. Hindi na ito future star. Alex is already becoming one of the biggest success stories in Asian tennis today. Sa live rankings, hawak niya ngayon ang 1,340 ranking points. At kahit na natapos ng maaga ang kanyang singles campaign sa French Open, matapos matalo kay Iva Jovic, nananatili pa rin siyang matatag sa top 40 ng mundo. Patunay na hindi aksidente ang kanyang rise. Pero mas nakakagulat, hindi lang ranking ang lumalaki. Lumalaki rin ang kanyang pangalan, confidence at bank account. Sa reports ng season earnings, si Alex ay mayroon na mahigit $633,000 prize money ngayong taon pa lang. Sa conversion, mahigit 35 million pesos na agad yon. At sa edad na 21 years old, parang nagsisimula pa lang talaga ang kanyang kwento. Mula sa Maynila, hanggang sa Paris, hanggang sa buong mundo. Unti-unting binabago ni Alex ang tingin ng international sports community sa Filipino athletes. At ngayong nasa doubles pa siya kasama si Victoria Mboco sa Roland Garros, hindi pa tapos ang ginulat ang mundo moments ng Pinay sensation na ito. Noong mga nakaraang taon, parang imposibleng isipin para sa maraming Pilipino na may isang homegrown tennis player na kayang sumabay sa elite level ng women's tennis. Top 100? Posible pa siguro. Pero top 35 sa buong mundo? Parang pangarap lang noon. Pero ngayong May 27, 2026, realidad na siya. Si Alex ay opisyal ngayong nasa live WTA World number 35 rankings, isa na namang historic achievement para sa Philippine tennis. At kung titingnan mo ang listahan ng mga pangalan sa taas at paligid niya sa rankings, doon mo mas ma-realize kung gaano kalaki ang accomplishment na ito. Hindi biro makapasok sa top 50 ng women's tennis. Mas lalong hindi biro manatili roon. Dahil bawat linggo, bawat tournament, bawat match, may pressure. May points na kailangang depensahan. May expectations mula sa fans, coaches, sponsors, at buong bansa. Pero si Alex, patuloy lang sa pag-akyat. Sa live standings ngayon, hawak niya ang 140 ranking point. At kahit hindi naging maganda ang kanyang French Open singles campaign matapos siyang matalo ni Iva Jovic sa opening round, hindi gumuho ang kanyang ranking. At doon makikita ang totoong evolution ni Alex. Kapag maagang natalo, malaki agad ang bagsak sa rankings. Ngayon, stable na siya. Ibig sabihin, marami na siyang naipong quality performances sa iba't ibang tournaments ngayong season. Ibig sabihin, hindi na siya one tournament wonder. Isa na siyang consistent presence sa elite level. At huwag nating kalimutan. Career high pa nga niya ngayong taon ay world number 29 noong March 2026. Isipin niyo yon. May Pinay tennis player na halos pumasok sa top 25 ng buong mundo. At para sa maraming long-time tennis fans sa Pilipinas, surreal pa rin talaga ito. Dahil bago dumating si Alex, bihira nating marinig ang Pilipinas sa usapan ng global tennis rankings. Kadalasan, ibang bansa ang dominante, US, Poland, Belarus, Czech Republic, France. Pero ngayon, kasama na sa conversation ang pangalan ni Alex. At ang mas nakakatuwa, bata pa siya. 21 years old pa lang. Habang maraming players nagsisimula pa lang hanapin ang kanilang consistency sa edad na yan, si Alex mayroon ng Grand Slam experience, top 30 ranking history, at milyon-milyong fans na sumusubaybay sa bawat galaw niya. Pero hindi naging madali ang lahat. Maraming sakripisyo ang dinaanan niya. Leaving home early, training abroad, pressure ng expectations, pagharap sa criticism, kada talo. At sa social media era ngayon, bawat pagkakamali ng atleta parang amplified agad. Pero sa kabila ng lahat, tuloy lang siya. At siguro yon ang pinaka-nakaka-inspire kay Alex. Hindi lang dahil nananalo siya, kundi dahil ipinapakita niyang kayang tumayo ng isang Pilipinas sa pinakamalalaking tennis court sa mundo. At hindi matakot sa kahit sino. Pero habang ginugulat ni Alex ang mundo sa rankings, may isa pang detalye na lalong nagpamangha sa mga fans. Hindi lang siya umaangat sa tennis world. Unti-unti na rin siyang yumayaman dahil sa kanyang pinaghirapan. At dito mas lalong makikita kung gaano kalaki na ang narating ng batang Pinay na minsang nangangarap lang makalaro sa biggest courts ng mundo. Sa kasalukuyang season, tinatayang mahigit $633 na ang naipon niyang prize money ngayong taon pa lang. At kapag kinonvert sa Philippine peso, mahigit 35 million pesos. Sa edad na 21 years old, nakakabaliw isipin. Pero ang pinaka-importante, hindi ito instant success. Hindi ito swerte. Hindi ito overnight fame.
Bawat dolyar na kinikita ni Alex ngayon ay produkto ng napakahabang proseso ng sakripisyo. Habang maraming kabataan noon ang normal na school life ang dinadaanan, si Alex maagang umalis ng Pilipinas para mag-training abroad. Bata pa lang, exposed na agad siya sa world-class competition. IMG Academy, international tournaments, endless travel, endless pressure. At sa tennis, sobrang brutal ng journey. Hindi tulad ng ibang sports na may guaranteed contracts agad, kailangan mong paulit-ulit patunayan ang sarili mo sa bawat tournament. Kapag natalo ka ng maaga, minsan maliit lang ang earnings. Kapag injured ka, pwedeng mawala ang momentum mo. Pero si Alex, hindi umatras. Kahit nung may mga critics na nagsasabing baka hanggang junior level lang siya, tahimik lang siyang nagtrabaho. At ngayon, isa na siya sa highest earning Filipino athlete sa kanyang age group. Pero higit pa sa pera at rankings, ang mas malaking epekto ng kanyang rise ay ang inspiration na dala nito sa buong bansa. Dahil habang tumataas ang ranking ni Alex, mas maraming batang Pilipino ang nagsisimulang mangarap. Mas maraming parents ang naniniwalang posible pala ang tennis para sa anak nila. Mas maraming local players ang nagkakaroon ng motivation. At sa social media ngayong araw, halos sabay-sabay ang reaction ng fans. Buong Pilipinas ginulat. World number 35 na ang Pinay. Hindi na future star, superstar. May international fans pa nang nagsasabing underrated pa rin si Alex at kaya pa niyang umakyat sa top 20 kapag mas naging consistent ang kanyang serve at big match execution. At honestly, hindi imposible yon. Dahil kitang-kita na mas mature na ang kanyang game ngayon. Mas composed, mas tactical, mas physically prepared, at higit sa lahat, mas confident. Kahit may mga recent losses siya, hindi nawawala ang belief ng tunay niyang supporters. Dahil naiintindihan nila na ang tennis ay marathon, hindi sprint. Minsan may winning streak, minsan may painful exits. Pero ang tunay na elite players, yung marunong bumangon at manatiling consistent sa mahabang panahon. At mukhang iyon mismo ang direksyong tinatahak ngayon ni Alex. Habang nagpapatuloy pa ang kanyang Roland Garros doubles campaign kasama si Victoria Mboko, habang papalapit ang grass court season at Wimbledon, habang patuloy na lumalaki ang kanyang pangalan sa international tennis. Isang bagay ang malinaw, hindi na simpleng prospect si Alex. Isa na siyang tunay na global Filipina sport. Sa edad na 21, si Alex ay hindi na lang simpleng rising star. Isa na siyang simbolo ng bagong panahon para sa Philippine sports. World number 35 na siya ngayon, milyonaryo na sa prize money at patuloy pang lumalaban sa biggest stages ng tennis world. Pero higit sa rankings at pera, ang tunay na panalo ni Alex ay ang inspirasyong ibinibigay niya sa bawat batang Pilipinong nangangarap. Mula IMG Academy hanggang Roland Garros, ipinapakita niyang walang imposibleng abutin para sa isang Pinoy na handang magsakripisyo. At kung ito pa lang ang simula, nakakatakot isipin kung gaano pa kataas ang maabot.